Hearing none, motion is approved. Mr. President, Nako. I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Yes! Wala akong yung inalalto. Kayo ito, kung kanino mang congressman to, ha? Kung kanino mang congressman to, good luck na lang ho sa inyo. Tingnan nyo naman ho pinagagawa ng congressman nyo dyan sa House of Representatives. Napakawalang hiya. Pambihira ho itong congressman na to. Hindi na ho nahiya. Sa mismong House of Representatives, nanunood ng online sabong. Ibang klase ho talaga tong mambabatas na to. Kung makapagsalita niyan sila sa media, akala mo kung sinong mga banal. Ayaw namin ng online gambling, ayaw namin ng online sabong. Nakakasira yan sa buhay ng ating mga kababayan. Pero mismong yung mga kasama nila dyan, sa mismong bulwagan nila, nagsusugal yung mga walang yang yan. At dito rin ho pala sa video na to, ibang klase. Napakarami hong natuwa noong lumabas ang balita na ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee, itong si Senator Rodante Marcoleta. Kasama ho niya itong si Ma'am Cathy Binaga. Palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung makakaasa ho kayo sa paghawak nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa committee na yan, may tutulak ang interes ng sambayanan. Hindi ho kagaya nung mga naging Blue Ribbon dati na yung kanilang mga political interest, yun lang ho ang kanilang prioridad dyan sa pagkakandak ng mga hearing at kung ano-ano pang kabalbalan ang pinaggagawa nila dyan sa Senado. Pero tayo dito sa PH Update ay naniniwala dyan sa pag-upo nitong si Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, mapapangalagaan at talagang masisilip at maiimbestigahan yung mga kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bayan. At batiin naman ho natin, maligayang kaarawan dito kay Senator Rodante Marcoleta. Batiin naman ho natin siya ng happy birthday, Senator Rodante Marcoleta, dyan sa comment section. Pero bago wala nang yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, panoorin ho natin ang maikling video nitong si Ma'am Cathy Binag kaugnay dyan sa pagkakatalaga nitong si Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ito mga kababayan. Hi, Sen. Congratulations po at nakuha niyo Blue Ribbon Committee. Anong mensahe niyo sa sambayan ng Pilipino? Unang-una, ako'y nagpapasalamat sa leadership ng Senate sapagkat pinagtiwalaan nila tayo ng isang napakalaking responsibilidad. Alam naman natin na yan ay isang komite na ang tanging trabaho niya ay ma-address natin ang lumulubhang katibalian sa ating bansa. Kaya nung ibigay nila sa akin ito ay katibayan lamang na inaasahan nilang una, kaya nating gawin. Pangalawa, yung tiwala. Napakagandang alalahanin na ganito pala ang ibinigay nilang pagtitiwala sa akin. At sa lahat ng ating mga kababayan, magtiwala po kayo, nagagampanan po natin ang nararapat alang-alang po sa ating bayan. Ayun, palakpakan natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon medyo maliwanag na sa akin yung sunod-sunod na demolition job dito kay Chis Escudero. No, kasi hindi lang ho sa gusto nilang maupo itong si Tito Soto bilang Senate President. Sa tingin ho natin, isa ho sa mga dahilan kung bakit gusto nilang maupo bilang Senate President itong si Soto. Isa na ho yan, ang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi pagka ho yan ang nag-Blue Ribbon Committee, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Inaasahan na ho natin na mangyayari ang mga bagay-bagay na yan. Wala ho kasing BS itong si Sen Dante. Yan. Thank you, Sen. Well-deserved po. Karapat-dapat po kayo sa posisyon. Itong si Ma'am Cathy B, talagang blooming na glowing. Ibang klase. Na yan kasi alam namin ay paglalaban niyo kung ano yung dapat at nararapat as always. God bless. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang naging mabilis ang video nitong si Ma'am Cathy Binag at kasama niya itong si Senator Rodante Marcoleta. Ito naman ho ang video na kung saan binabati nitong mga kasama nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Birthday to you.
Sen Dante, mapapansit ka naman. Ano ba yan? Pakanton ka naman. Oh, ito si Sen Dante. Pakanton ka naman, Sen. Senator Rodante Marcoleta. Magpakanton naman ho kayo ba? Oh, sabay selfie ni... Oh, yun. Oh, lipat ho tayo dito kay ano? Dito kay Boy Talpak. Oh. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Di ba? Yan ang problema. Yan ang problema sa mga congressman na yan. Matakin nyo, nasa loob ka ng bulwagan na kung saan dapat sana yung mga bagay na nangyayari dyan, hindi, pumasok ka sa bulwagan na yan, dapat yung nasa zone ka, kumbaga. Nasa zone ka na kung saan ang target mo ay makagawa, makatulong sa mga kasama mo para makabalangkas ng batas na makakapagbigay ginhawa sa sambayanan. Kaso pagpasok niya, kunin niya cellphone niya, talpak ang gagawin niya. Yan ang uri ng mga congressman na inahalal ng mga Pilipino. Kaya wag ho kayong magtaka kung bakit hindi umuunlad ang bansa na to. Kasi pati mismo yung mga congressman na inahalal natin, ay hindi pala ako yung inhalal to. Kayo ho ito. Kung kanino mang congressman to ha. Kung kanino mang congressman to, good luck na lang ho sa inyo. Tingnan nyo naman ho pinagagawa ng congressman nyo dyan sa House of Representatives. Napakawalang hiya. Kaya ibang klase yung mga kababayan at nagsasalita sila doon, nandiyan ka nakaupo, ang trabaho mo makinig. Ang trabaho mo kumontra sumang-ayon sa mga pinag-uusapan. Hindi nila sinabi na pag upo mo dyan sa House of Representatives, magtalpak ka na. Di ba? Magsugal ka na. Kasi ang problema dito, pagka nanood ka niyan, ibig sabihin, tumataya ka. Halimbawa ako, di ako nanonood niyan. Hindi nga ako sumisilip niya kasi di ako tumataya. At wala akong pakialam sa mga ganyang klaseng bagay. At kung ikaw congressman at nanunood ka niyan, isa lang ho ibig sabihin yan. Anak ng tokwa, ito parang nakikita ko ng trip nitong mama na to. Babae, sugal, alak. Yan ang trip niyan. Sa katawan pa lang, kitang-kita na di ba? O, sino ba to? I-comment nyo sa baba ang pangalan niya. O, lilipat to tayo dito kay School Bukol. School Bukol. Ito si School Bukol. Ito si Legal Luminary. Pakinggan nun. Pag nakikita ko talaga itong mama na to, oo. Si School Bukol, ito, pakinggan natin, oh. Game, School Bukol. Inform me that, but you asked me the question. Pero tumayan po kayo TSP. Ano po decision? Actually, ako nagsuggest ng August 6 pero meron nagsasuggest na ngayon na. Pag-aaralan pa ng iba diba? Meron naman yung nagsasuggest na August 11 kung mag-file ng MR ang House. Sabi ko, let's meet halfway. Pwede naman Wednesday next week. I'll give ample time for everyone to study. Sir, sabi kasi na SPGs, no need na. No need na mag-convene na para itakal yung impeachment kasi we can tackle it as a Senate, that's what he needs. Not as impeachment. Ito naman intrigador talaga, intrigero itong mga reporter na to. Sinabi niya, no need na, based doon sa kanyang pangsariling opinyon. Pero collegial nga yung yung Senado. Kaya pagka pinag-usapan yan, pag-uusapan at kayo naman, kaya nag-aaway-aaway yung mga ini-interview nyo pinag-bol-bol yung mga tanong nyo I don't think so. I think we can SPP, ba't di na kailangan mag-convene sa impeachment? Depende sa desisyon namin. Depende sa desisyon sa August 6. That question can be answered after August 6. Sir, yung kailangang aralin para sa August 6, alin po yung MR? 197 pages yung decision ng Supreme Court. You won't be able to read and understand it within a few hours. Sorry, SP, united ba yung decision ng minority na sundin yung SC decision? O wala pang ganun? Wala pang ganun. Ang pinag-usapan nga, we will tackle it by August 6. As a Senate? I think you should ask them. Dahil baka sabihin, pinungunahan mo. Senate? Umaano na. Higa nga linalagay na nitong si Soto ang kanyang sarili sa tama niyang kalagyan. Yan. Huwag mo nang ilalabas yung legal luminary mo. Anak ng toka. Abogado ka. I-advise mo ang isang senador na labagin ang utos ng Korte Suprema. Labagin ang final and executory Di ba? O ano ibig sabihin no, lalabagin niyo 'yon? Utos ng Korte Suprema yung mga huwes o mga associate justice na talagang napakadalubhasa sa batas. Ikaw nag-gumraduate ka lang noong lockdown attorney ka lang. Kala mo kung sino ka ng legal luminary, di ba?
Tama yan, Soto. Ilagay mo lang sa pwesto ang sarili mo at hindi ka mapapahamak, di ba? Pero pagka ikaw nagbida-bida ka, may kalalagyan ka dyan. Ito ang tagpo noong itong si Senator Rodante Marcoleta, idideklara na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito mga kababayan, panoorin Section natin. 13, in relation to Section 18 of the Rules of the Senate, I move that we proceed to the organization of various standing committees of the Senate through the election of the respective chairpersons. I so move, Mr. President. Any objection? Yan. Hearing none, motion is approved. Mr. President, Nako. I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Yes! Talakaan natin. Ang ganda. Ngiting tagumpay. Yung ngiti na yon hindi para sa sarili ho niya. Yung ngiti na yon hindi para masabi na, ako ang chairperson ng Blue Ribbon Committee pero wala namang gagawin, di ba? Papanoorin niya lang magnakaw yung mga magnanakaw sa pamahalaan. Hahayaan niya lang lumampas yung mga pagnanakaw, yung mga kabalinto na nangyayari sa ating bayan. Hindi ho yun. Yaan yung ngiti na kung saan malayo pa lang alam na natin na mayroong gagawin. Tingnan nyo naman, ang ganda ng ngiti, talagang, isa pa, tingnan nyo mga kababayan, ito yung ngiti ng tagumpay. Objection? Diba, ha? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Sinasabi ko, di ba? Sigurado naman ho tayo, 100%, ibibigay na ho natin, ika nga yung laban dito kay Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado, di ba? Pagdating sa flood control, ang dami mong problema, sir. Ang dami mong problema, Sen. Di ba? Puro kakurakutan ang nangyayari ngayon. Pagdating sa kuryente, nako, yari itong mga sa kuryente na to, itong mama na to, hindi nyo madadaan sa lobby money, ika nga. Hindi nyo madadaan sa lobby to. Hindi kayo pwede magpadala ng ano nyo dyan, ng yung mga padrino. Nako, yariin kayo nito. Yung presyo ng kuryente, ano pa ba? Presyo ng mga pangunahing bilihin, yung mga magnanakaw sa pamahalaan, yung mga flood control, yung mga... Basta, marami hong iimbestiga niya si Senator Rodante Marcoleta. Yung mga tuwad, pati sa tuwad ko, marami ho yan. Marami ho yan mga kababayan. Marami hong kalokohan na nangyayari ngayon. Pati yung mga Sendante, pati yung mga diversionary tactics na ginagawa ng administrasyon na to para ika nga malihis ang atensyon ng ating mga kababayan doon sa tunay na mga issue na dapat mapag-usapan. Kasi maano to itong na-master ho nila yung art of diversion, ika nga. Na-master ho ng administrasyon na to. Flood control issue, sige, boxing, Torre, tsaka itong si Baste. Anong nangyari? Di ba? Hindi na nagtanong ang ating mga kababayan, nagganyan-ganyan lang yan si Nicolas Torre, tapos ang usapan. Na-master ho nila yung art of diversion. Ito, rekta ho tayo. Yung pagkaguman niya na yan si Rodante Marcoleta, alam niyo na yan, sabi niya, presyo ng kuryente, nako, tapos na yan. Kahit yung lang isa na yon. Alam nyo mga kababayan, kahit yung isang presyo ng kuryente na yon, maisaayos ni Senator Rodante Marcoleta, napakalaging ginhawa ho sa milyong-milyong mga Pilipino. Yan hong sabihin ko sa inyo. Isipin nyo na lang, 1.5 ang inyong electric bill, buwan-buwan. Mabawasan lamang ho yan ng 500, yung 500 na yun, baon na yan ni Junior, di ba? Pambili na yan ng gasol. Panggas na yan sa sasakyan. Ang dami hong pwedeng magawa Pagka natapyasan ang presyo ng kuryente at ang tatrabaho dyan, walang iba. Yan si Senator Rodante Marcoleta. Rekta ho tayo, continuation ho ito mga kababayan. Doon sa naging press con nitong si Cheese, itong si Boy Gilay. Tuloy natin mga kababayan. Reforms na implement ninyo pagdating sa approval ng budget para maiwasan itong mga ganitong controversies at malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Again, gaya ng sinabi ko kanina, two heads are always better than one.
Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito, kung saan makukuha ang input ng mga mambabatas, partikular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives of the people. Pagdating sa BICAM, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong hocus-pocus or mga insertions sa BICAM. Again, when I was the Finance Committee Chair, binuksan namin yung BICAM. Wala namang nagpuntang media. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, is just the secretarial staff that's meeting. Nag-o-compute yung mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha, saan kinuha. Halos wala namang, it's basically computation of those who are good in the budget. Kahit noon ang BICAM palagi nasa PCA. Sino ba yung matagal na rito? Di ba? Sa PCA, lately ginawang sa House, pero PCA madalas. I think noong time ko, PCA pa din. SP? Na wala namang... Hindi yung actual BICAM. Hindi yung meeting. Yeah. Yung actual BICAM na puro mga laptop na ang gamit nila, sa PCA usually yun. Hindi, yung meeting lang. Pero yung actual BICAM, yung nag-meet yung House Appropriations Committee at saka Senate Finance Committee, it's basically the staff that's basically reconciling the two different versions. Kasi alam mo, nakita ko yun nung nag-finance chair ako. Ang Senate may dadagdagan na item, pero iba, may pagkukunan siyempre yun. Zero-sum game eh. Ang House may dinagdag at iba rin yung pinagkunan. So kailangan nilang pagtugmain yun. And it's actually a more of a secretarial, mathematical job of reconciling the two versions. Tapos pag nangyari yun, ipepresenta na ngayon yun sa respective chairperson para aprubahan yung nireconcile nilang version. Sir, para maiwasan yung mga insinuation, mga duda and all, pwede ba na ilabas na lang ng Finance Committee Chairman yung listahan ng mga amendments ng bawat senator? Like, kung halimbawa kayo, nagpalagay kayo ng so-and-so amount with the total amount para kita ng lahat. Ginawa ko din yon nung Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Win ngayon na Finance Committee Chairman na gawin yun. Pero nagawa na rin dati yan, na pinanukalang amendment ng bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba, lahat pinagdedebatihan sa plenaryo, imbis na sa caucus. Tsaka, Ano yun? dapat live stream. Gagawin yan, sir? Kaya this time? Again, I will suggest that to Senator Win. That will most likely be discussed in the majority caucus in response to the President's call as well. Sir, pwede ba yung... Pero ulitin ko, hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakaukit sa bato. Tingin ko hindi mangyayari yan dahil that will be depende. Ulitin ko, tama ba lahat na ipapanukala nila? Bigyan ko na halimbawa. Biglang nagbago ang isip ng executive sa 2025 budget at nagsabing dagdagan natin yung combat pay ng ating mga sundalo. Sa halagang, kung hindi ako nagkakamali, 15 ba o 18 bilyon. So bahagi yon sa nabago sa 2025 budget, pero nanggaling mismo sa executive yon. Saan ngayon kukunin yun? Sir, parang confidential funds ng OBP, nasa left originally, diba? Yung confidential funds ng sa... Tapos tinanggal. Diba? So, sila mismo yung nagpatanggal nun. Diba? So, yung mga pagbabago, marami naman pinanggagalingan. Yon, nagiging transparent din ba yon? Minsan, yung mga secretary, makikipag-appointment na lang bigla. Di ba? At hihilingin na lang sa... Grabe, no? Ang mahal ho nito mga kaganapan na to. Kailangan hong ng bilyong halaga para mapag-usapan ito sa social media, para mabuksan itong mga ganitong klaseng detalye sa sambayan ng Pilipino. Hindi, dati ho sila lang ang naglulukuhan, sila lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari pagka may BICAM, pagka mayroong budget, paano ang proseso ng budget. Sila lang ho yan dati, pero ngayon, ang kagandahan ho, ang problema nga, napakalaki na nagastos ng sambayan ng Pilipino para ipambayad namin dyan sa mga detalye na yan na dapat noon pa man, pinapaalam nyo na sa sambayanan.
Ano ho pala yung budget deliberation, parang parang mga sila, parang mga gangster sila, no? Nung magmi-meeting sila sa isang lugar, sila lang, tapos nag-uusap-usap sila kung magkanong figure itong sa ganito, itong sa ganyan. Wala akong partisipasyon ang sambayanan. Yung tinatago nila yung word na representante, na kesyo sila ang nagre-representa dito sa distrito na to, pero puro interest ng pamilya nila at political ambition nila, yun ang tinutulak nila diyan sa mga budget na yan. Kaya nakakalungkot ho talaga mga kababayan. Noon pa ho ito, noon pa. O ngayon, ito ho'y magpapatuloy. Ito, bibigyan ko na ho kayo ng didiretsuhin ko na kayo. Hindi ho ito matatapos ngayon. Hanggat hindi ho natin pinutol o iniba itong bulok na sistema na to, mananatili ho tayo na paulit-ulit na ganito hong nangyayari. Okay? Paulit-ulit ho itong mga kababayan. Pagka binago natin ng sistema, merong tsansa na mabago itong buwisit na sistema, itong mga kaganapan na to. Pero habang nananatili tayo dito sa dito sa sistema na to, wag na ho kayong umasa na magkakaroon ng hahanap sila ng paraan kung paano makakapagnakaw yung mga walang yan. Kung hindi nila makuha sa tag dito, diyan sa committee level, hindi pa rin nila makuha sa BICAM, hindi pa rin nila makuha diyan sa small committee nila o kung ano pa man yan, doon pa lang sa Malacanang level na insert na nila yung mga pagnanakaw na gusto nilang mangyari. Yun ang sigurado. Sana pag may magbabago mula sa executive, ganun din ang maging panuntunan. Maging transparent din yung mga pagbabagong nagmumula mismo sa kanila. Pero sinabihan na doon sa Secretary Pangandaman yung mga cabinet na wag nang... Kasi sinabihan ko din siya nung nagkausap kami ilang linggo na nakalilipas na kung gusto niyong panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo, sabihan niyo yung mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado at sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil dapat hindi ba dumaan yan sa masusing proseso. The budget call of the executive is always in the second month of the year, February. So isipin niya, March, April, May, June. 4 na buwan yan na duman dapat sa butas ng karayom bago isumite ng presidente pag-deliver niya ng SONA, ang NEP ng executive branch. So sana wala na masyado ring pressure o mga request mula sa executive branch din. Make it public, sir, pag may cabinet members na humihirit ng additional funds. Same, sabi ko nga, dapat pareho ang panuntunan. Sir, yung BICAM, pwede ba yun naka-live stream katulad nung kapag may budget hearings? Kasi pag BICAM naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening. Tapos pag nagkamayan sa dulo. Pero yung pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting among the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, nung finance chairman ako, ang karanasan ko ay it's basically a reconciliation of the different items na tinanggalan at dinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, pagpapasahan yon ng tinatawag nilang small committee ng both houses, di ba? So, kung may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yon ng mini o ng big BICAM. Pero yung actual act of reconciling, yun ang mas matagal eh. Siguro mga 2 linggo yun eh. Nahahanapin nila saan kinuha ng house to, saan binawas to, kukumpara mo sa NEP, kukumpara mo sa GAB. That is the more tedious job being done by the Secretariat na mabigat actually pagdating sa BICAM. Sir, na-mention nyo si Senator Win na magiging Committee on Finance. So, obviously, may mga distribution na ng committee chairmanship. Formality na lang yung sa plenary. So, pwede namang malaman sino yung hahawak ng mga major committees? Nabasa na kahapon si Senator Joel Villanueva, ibang komite, antabayanan na lamang natin ang pagbabasa din sa plenaryo. Again, hindi naman namin tinatago, matatago ito eh. Kaya lang, ayoko rin pangunahan yung aktual na pagbasa sa plenaryo. Gagawin namin yan ngayon at hanggang bukas siguro. Baka mag-extend pa hanggang sa darating na Lunes at Martes. But we expect to be able to organize the Senate by next week. Insofar as naming the chairman and members of all the committees, including the commission on appointments on the part of the Senate and the Senate Electoral Tribunal. Pero may ibigay dun sa 5 minority, sir. Minority senators. Yes, except for the minority leader, which by tradition does not have a committee because he's automatically a member of all committees.
Ano po yung mga committee na i-offer sa minority? Again, ayokong pangunahan hanggat hindi nababasa sa plenaryo. Dahil babasahin din naman sa plenaryo yun. Even the committees to be given to the members of the minority will be decided upon by the plenary. Yung Blue Ribbon, sir, kay Marcoleta nga, sir. Yun ang direksyon. Pero babasahin din yan siguro bukas o makalawa. Justice Committee, kanino, sir? Sally, Ulit talaga tong si hello, Sally. nagawa mo na ako. Uto-uto niyan. Sir, clarify lang. Ano? Ang ganda nito Sir, clarify lang. So, dun sa mga in-insert nyong under ng nandun ka pa? Isa lang, sir. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina, ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Senator Alan Peter. If I have never had, no single case has ever been filed against. Ano ho talaga nila yan mga kababayan? Yan trip ng mga reporter dyan. 27 years in government. Not only as a member of Congress, not only as a member of the Senate, but also even as a governor of our province where we implemented projects. Now, to answer your questions directly with respect to that, sorry huling nagbaha ng matindi sa lalawigan ng Sorsogon, sisang pa, taong 1987. So, excuse me, nagbabaha man sa amin, nakita namin yung dahilan, masyado nang mababaw yung ilog, so dinredging namin, hindi flood control, at no expense to government, gamit lamang equipment ng probinsya, nawala din agad yung baha na naranasan namin kapag malakas ang buhos ng ulan nung nagdaang Oktubre. Sir, hindi nabanggit yung online gambling sa SONA ni President. Missed opportunity ba yan? Narinig ko yung komentaryo ng iba. Alam mo, sa dami ng mambabatas, may kanya-kanya tayong advocacy ang gusto nating mapakinggan sa SONA ng Presidente. Gusto ba natin 3 oras yung SONA ng Presidente? Ulitin ko, minabuti ng Pangulo na tutukan lamang yung social services. Yun ang tila-tila tema ng kanyang talumpati. Hindi ba? Siguro may ibang pagkakataon na pwedeng matalakay pa ng Pangulong yan. Pero hindi siya missed opportunity because every time the President has an interview, media can always ask him about his position on that. So, siguro minabuti lang niya na i-focus yung kanyang SONA dun sa mga bagay na yun. Imbis na sa banggitin pa, parang chapsuy, yung bagay na yun. Sir, isa pa sa ipopropose nyo sa LEDAC na maging priority bill, ang ng priority tungkol dun na sa online gambling? Pag-uusapan namin, hindi ako isa sa mga author nun, so dapat yung mga author ang magpanukala nun at pag-uusapan namin mamaya yun. But again, LEDAC is composed of both the House, the Senate, and the Executive. So, kung masasama man siya sa listahang ipaglalaban ng Senado, yon ay pagpapasyan nung 3 ahensyang yon, the Executive Branch, Congress, and the Senate. But if that is the decision of the Senate, yun ang isusulong ko namin na mga miyembro ng LEDAC doon sa mga priority measures. SP, doon lang po sa sagot niyo kay Mayan. Kung binanggit niyo po na ang tagal na nung huling nagbaha sa Sorsogon, so doon po sa mga amendments, wala pong flood mitigation programs doon sa... Kung nandun ka pa, sige ha, hindi porkit Sorsogon, akin yon. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yon. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng PR job, PR campaign. So, hindi automatic yon. At huwag mong isipin o sabihin na automatic din yun. Dahil hindi ganun yun. So, sa Metro Manila ba, lahat ng proyekto sa Maynila, automatic? Sino mayari? Di ba pinapasira nga ni Isko yung mga pinapagawa na iba? So, sino mayari? Mayor, Governor, Congressman, o yung Senador ng taga Maynila? Nako, yari. Hindi nyo naman pwedeng sabihin agad na porkit... Nako, yari yung ano na yun. Yari yung reporter. Nabaon sa kinauupuan niya. Ang kukupsyo kasi dyan eh. Kanya na lahat? Hindi naman niya tatama yun. That is why, especially in the case of Senator Villanueva, it's so unfair to say that, to allege or even insinuate na lahat yun ay kanya.
Hindi naman tama yun. That is an unfair accusation and an unfair insinuation to make. And sir, with due respect lang din po, yung pork barrel scam cases, it all stem from anonymous sources ng PDI. Ano? Hindi, sir, yung pork barrel scam cases also came from anonymous sources, reports, media reports, actually from expose ng PDI. Ikaw naman ang layo na nilukso mo. Yung pork barrel scam cases, sorry, may whistleblower. May witness yun, at may nagsasalita at nag-aakusa. It first started as anonymous stories lang. Pinaglalaban pa talaga yan. Yes, what else? Pero sir, may info ka kung sino yung behind dun sa PR job against you? At the right time, when we have already sufficient sources, sufficient basis, we might name that person. Pero sa tagal ko kasi sa politika, parang kasama na lang yan eh. Pero sabi mo, SP from Kamara. Ano? Galing Kamara, sabi niyo po kanina. Malamang. Congressman. Malamang, yun ang direksyong tinuturo ng mga sources namin. Are you considering legal action? I've never done that. In my 27 years in government, this is not the first time I'm being accused of something. And then sir, ano yung iba pang mga proposed bill na isusulong nyo para makatugon dun sa mga promises ni PBBM sa kanyang SONA kahapon? Aside dun sa... I think that most should come from the administration. Actually, kung may isang inaantabayanan sana ako, ano yung mga panukalang batas na hihilingin niya? Isa lang ang narinig ko, kaugnay sa kapangyarihan ng NFA. Para magawa niya yung trabaho niya sa pagpapababa at pagtamang pagtsempo ng pag-import ng bigas para hindi maapektuhan yung ating mga magsasaka. Pero yun lang yung ano. Yun lang yung parang na-note ko na hiningi niyang legislation. Hindi naman namin trabaho na ipatupad yung iba dahil karamihan is only with respect to enforcement of the existing laws. So may patanong lang from Baby Lynn. Pwede daw bang i-lifestyle check yung mga mababatas, lalo na yung mga miyembro daw ng BICAM sa National Bank? May ongoing may batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na gawin yan, and I think everyone should be open to a lifestyle check when it comes to that. Whether may allegation ng ganyan o wala. Basta sigurado ako, wala akong bahay sa Forbes o sa Dasmariñas at wala rin akong Rolls Royce o Ferrari. Kaya nga isa ako sa mga unang tumayo tulad ng pagsimula natin at pumalakpak nung may binanggit si Pangulo kaugnay sa corruption. Yari, yun na. Sino ba may bahay sa Forbes, tsaka merong Rolls Royce, tsaka merong Ferrari? Mga congressman lang meron yan. Pero ikaw, Senator Cheese, mayaman din ho kayo. Meron ka din naman ng mga mamahaling mga kagamitan. Mga burloloy nga lang ng ng asawa mo, na yan di ba? O sabihin na natin niya yan, mayaman din yung asawa mo. Pero wag mo sabihin hindi nalalayo ang pamumuhay mo doon sa mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Hindi ko sinasabi magnanakaw ka, I mean yung buhay mo. Hindi nalalayo yan doon sa mga buhay nila. Malupit din ang pamumuhay mo, Brett. Ha? Nasa kotse pa nga lang tayo. Wala pa tayo dun sa level na yun. Wala pa nga tayo dun eh. Lalo na. So, doon lang sa impeachment po. Yes, ma'am. Sabi, sa Supreme Court ruling, di ba po final and executory? But, tama mo ba na open pa rin siya sa motion for reconsideration? Yes. So, there is a procedure insofar as the filing of a motion for reconsideration is concerned. okay. So, kahit po open pa siya sa filing ng motion for reconsideration, magde-decide na rin kayo kung ano ang gagawin, kung magta-trial kayo or hindi? I will answer you legally. Yes, there is that procedure, but the Supreme Court knew that there is such a procedure. And yet they wrote immediately executory. So what does it No, meaning, so that will now be decided upon by the Senate, hopefully in plenary in the coming days. Pangalawa? Ano sabihin ko? Hindi nyo nahihintayin. Hindi, pangalawa, unanimous in decision ng court. In my experience, at sa nakita ko mga pagpapasya ng Korte Suprema, hindi pa yata nangyari o nangyari man bibihira na nire-reverse ng Korte Suprema yung sarili niya sa isang unanimous na desisyon. Ngayon, kung divided court yan,
let's say 15, no? 8-7. Isa lang ang bumaliktad, magbabago na yung desisyon. Ito ni isa, walang kumontra sa posisyon at desisyon ng mayoriya na isinulat ni Justice Leonen. So, iko-consider yun, titimbangin yun ng mga miyembro ng Senado kaugnay ng pagpapasya namin kung maghihintay pa ba o hindi kaugnay ng dalawang bagay na yun. Again, that it's unanimous and it said it's immediately executory. Kasi sana kung hindi sana sinulat ng Korte Suprema yon, hintayin matapos yung proceedings, yung procedure. Nilagay nila immediately executory. So, sir, how soon are you going to decide? I don't know. In the next couple of days, perhaps. Hindi na rin naman rason para patagalin pa yon. One way or the other, we have to decide on it. And we will decide on it through a vote. Ulitin ko ha, pag may nag-motion at walang nag-object, botohan pa rin yan ha. Pag may nag-motion at may nag-object, doon lang naman i-divide yung House. Pero, lahat ng pinagpapasyahan ng Senado ay sa pamamagitan ng botohan, kaya nga sa pamamagitan ng motion. Kahit yung pag-refer nga ng mga bill, motion eh. Sir, so mag-decide kayo SP sa plenary, meron o walang MR? Hindi ko maintindihan yung tanong mo. Kasi sir, SP, di ba We might consider the fact that the House may file an MR before we decide. Again, ayokong pangunahan. Ang sinasabi ko nga sa'yo, yung dalawang bagay na yun ang titimbangin ng mga miyembro. That it's unanimous, that it's immediately executory, titimbangin yon sa pagpapasya ng Senado. Pwede na ba kami magdesisyon ngayon o hindi pa? But you will also consider the fact that House might or actually will file MR kasama sa factor ng pag-decide po. Minihintayin niyo pa ba yun? Mag-MR pa sila? Sinagot ko na nga na hindi babalik na rin ang SC. Na ko-considera yon. Mag-file man sila, paano pag hindi sila mag-file? Wala naman silang sinasabi. Iba-iba sinasabi nila. Sabi sa speech, sabi ng spokesperson, mag-file. Sabi ng speech ni Speaker kahapon, ginagalang nila. Hindi ko nga maintindihan. Hindi ko nga alam. We cannot wait din naman indefinitely dun sa gagawin nila kung sakasakali. So unless SP na wala pa kayong desisyon, mag-file na sila ng MR, that would be a different situation. Again, unanimous, immediately executory. Whether they file an MR or not, that will be considered by the members of the Senate in arriving at a decision whether or not to vote for it at the soonest possible time or at a later time. Pero kung mapapansin nyo, kung nabasa nyo na ba yung decision? Ako kaya hindi ako masyado nagkomentary nung unang lumabas dahil napakahaba ng desisyon. It's 97 pages with 5 concurring opinions. Sa concurring opinion nga, 3 pa lang ang nababasa ko at hindi pa yung buong 5. Kaya pinigilan ko muna yung pagkomentaryo until today. Pero maging ganun pa man, maganda yung pagkakasulat dahil klaro siya, sinimulan niya talaga sa simula. At yung ibang concurring opinion, sinagot. Dahil mas late lumabas o baka nakita nila yun. Sinagot yung mga concerns na ni-raise ng ilan sa mga kritiko ng Korte Suprema. Bahagi ng concurring opinion, yung ilan sa mga sinasabi ko nung una pa, that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Although sa pananaw ko, tatawid, iba ang pananaw ng ibang justices sa concurring opinion nila, hindi tatawid. At sinabi nila, kailangan may aksyon ang Kongreso ng 20th Congress tulad ng hiniling namin sa kanila doon sa order na binaba ng impeachment court sa Kamara. Dahil nga, the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Sir, humirap ba ang impeachment because of the ruling of the Supreme Court? Dinagdagan yung procedure, definitely. Hindi ko sasabihin humirap kasi pag due process ang pinag-uusapan, hindi mo naman pwedeng sabihin, wag natin gawin dahil mahirap. Hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman yung nasasakdal.
at hahanapin mo naman yung due process na igawad sa'yo. So, ayokong gamitin yung salitang humirap. Niliwanag nila na yung probisyon ng saligang batas kaugnay sa impeachment, hindi mo pwedeng ihiwalay sa probisyon ng saligang batas kaugnay ng due process. Dapat magkasabay yun. So sa ngayon, ang direct filing ng impeachment through a vote of 1/3 members of the House ay ganito na, base sa pagkakabasa ko ng desisyon. Draft pa lang, kailangan nang ibigay sa nasasakdal. Yung draft dapat nakapaloob doon, yung ebidensya laban sa nasasakdal. Dapat bigyan siya ng pagkakataon, gamitin man niya o hindi, ang nasumagot dun sa aligasyon at ebidensya laban sa kanya. Dapat ibigay yung draft sa lahat ng miyembro ng Kamara, hindi lamang dun sa nagsabing pipirma. Dahil ayon sa desisyon, buong Kamara ang magpapasya at hindi lamang yung 1/3. So paano nga naman yung 2/3? They should be afforded and given the chance, basic procedural due process then on their part, to read it and to see it. So pati oposisyon o yung tutol doon, dapat bigyan din ng kopya. At panghuli, they should be given a reasonable time to be determined by the court to read it. So, dito nga, hindi pinahirap, niliwanag yung prosesong kailangan pagdaanan. So, mas mahaba-haba nga yung prosesong yon. Sir, so may finding ba in the ruling na parang kapuso ng House yung kanilang impeachment powers? That was the decision precisely of the court. Ang decision ng court is that the House acted with grave abuse of discretion in violation of the constitutional provision on the 1-year ban provided for in Article 11, Section 3.5 and Article 3, Section 1, particularly the Bill of Rights, ensuring that each and every person shall be guaranteed due process of law, both substantive and procedural due process. Doon sa Supreme Court ruling kasi, sa Supreme Court ruling, ang maliwanag is, ang nakitaan talaga ng mali, yung Kamara, di ba? Yun ang parang, kumbaga, bugbog sa SC ruling. Pero, and then, sir, ang Senado ang nababatikos. Anak ng towa. Ibang klase talaga itong mga reporter na to. Pagkatapos nila nagkamali, ngayon pinuna sila pa bugbog. Walang kabayas-bayas. Paano nyo sasagutin yung batikos sa, bakit hindi kayo magkakaroon ng impeachment trial? Ba't hindi ipaglaban yung power ng Senate na to try and decide the impeachment case? Nabanggit ko kanina, hindi ba? Sabi ng mga kritiko ng Senado, hindi daw namin pwedeng questionin ng Kamara kaugnay sa violation ng 1-year ban. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita kaugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of 1-year ban, ang gusto ngayon nilang, ang panawagan ngayon sa amin, wag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide daw kami. Hindi naman ganun yun. Ang batas ay batas, anuman ang panig na kinakampihan mo. So, ang bumabatikos naman sa amin, Nympha, yung mga pabor sa impeachment eh. Ang bumabatikos sa amin, yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa Yan yung mga media, kagaya ni Nympha. Nympha pa pangalan yan? Yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto and who have taken their position in that regard. While I respect their position, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampi sa kanila. At hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba? The time not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, insofar as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court that when the Senate exercised an abundance of caution in not rushing into it. Ngayon, ang binabatikos naman nila, ang Korte Suprema. At ginagamit kaming bala para ibangga sa Korte Suprema. Hindi ko bilang abogado, hindi yon ang posisyon ko. Because I'm still an officer of the court, although I am, as a lawyer, although I am not part of the judiciary. SP, yung latest ruling na to, did it abandon the Francisco? Ibig sabihin, regarding dun sa filing. So ngayon pa pwede na bang mag-file uli ng mga sham? Hindi. You can reconcile it with Francisco. In fact, if you read the 97-page decision,
Justice Leonen quoted extensively from Francisco. Hindi siya taliwas sa Francisco. Ang kinote niya sa malaking parte at bahagi ng desisyon yung Francisco. Even the time yung 1-year rule ban, hindi kasi doon sa Francisco is the referral to the Justice Com. Yes, but if you read the decision, it is the inaction that effectively circumvented that 1-year ban period. Di ba? 1-year ban starts once it is referred to the Justice Committee. Inupuan nga eh. Inupuan nga ng House Secretary General eh. Kinote ng mga ibang concurring opinions yung interview ng Secretary General na sinasabing inutusan siya na wag upuan yun, na wag galawin yun. Na-intend dahil may ipa-file pa. Ang tema ng desisyon sa pagkakabasa ko ay yung pag-upong yun circumvented the 1-year ban. So hindi niya binago yung Francisco na ang referral sa Justice Committee ang magiging hudyat ng pagsimula. Ang sinasabi niya, yung hindi paggalaw at pag-refer, effectively na circumvent yung 1-year ban. At nung dinismiss, nung in-archive yung 3 na impeachment complaints, parang ni-refer mo na rin dahil inaksyonan mo yung, again, hindi naman refer lang, pwede mong i-dismiss din eh. Nung inaksyonan nila yon, doon nagsimula yung 1-year ban. Kaya sabi nila, nung inaksyonan yung 3 impeachment complaints noong February 5, may 1-year ban na nun. Kaya nga nagbigay pa ng petsa si Justice Leonen at ang unanimous vote na decision ng court na pwede lamang mag-file uli ng February 6. Nagbigay siya ng eksaktong petsa. For you, SP, as a lawyer, ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Talpakan lang dyan sa house. Maraming salamat mga kababayan. Mali natin ng Pilipinas.